Nangyari ito noong bata pa kami ng mga kapatid ko. At sa tuwing naaalala namin ang araw na yun, pare-pareho pa rin ang kwento namin. Walang nababago sa detalye. Noon, sa pinakadulo kami ng lugar namin nakatira. Sa likod mismo ng bahay namin ay may ilog at sa kabilang pampang naman ay isang malawak na gubat. Hindi yon kagaya ng mga gubat na dinadaan lang ng mga tao. Masusukal ang mga puno at bihira kaming makita ng dumadaan doon. Ang alam lang namin, wala talagang dahilan para magpunta roon, lalo na para magsagawa ng kahit anong gawain. Dahil wala rin kaming gaanong kapitbahay, madalas kaming magkakapatid na lang naglalaro sa harap ng bahay. Halos araw-araw ay ganoon ang routine namin. Maghahabulan, magtataya-tayaan, o kaya naman ay gagawa ng sarili naming laro hanggang sa tawagin kami ni Mama para kumain o umuwi. Isang hapon, tulad ng karaniwan naming ginagawa, nasa harap kami ng bahay at nagtataya-tayaan. Matagal din kami naglaro kaya napagod kami. Huminto muna kami sandali para magpahinga. Habang nakaupo ako, kung saan-saan lang napupunta ang mga tingin ko. Hanggang sa napatingin ako sa kabilang pampang ng ilog. Sa may bandang gubat, may napansin akong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Noong una, akala ko ay may namamasyal lang o baka may nangangahoy. Pero habang tinititigan ko ng maigi, mas napansin kong dalawa pala sila. Hindi ako sigurado sa nakikita ko, kaya tinawag ko ang isa kong kapatid. Teka, tignan mo nga yun. May tao ba talaga dun? Tumingin siya sa direksyon na tinuturo ko. Ilang segundo lang ang lumipas bago siya sumagot. Oo nga no, may tao nga doon no. Pareho na kami nakatingin sa dalawang lalaki. Hindi sila naglalakad ng normal. May buhat silang kabaong. Hindi kami makapaniwala sa nakikita namin. Kaya lalo naming pinagmasdan ang ginagawa nila. Habang papalapit sila sa isang bahagi ng gubat, napansin naming may nakahanda ng hukay. Hindi sila naghuhukay. Parang matagal lang nakahanda ang paglilibingan. Dahan-dahan nilang inilapit ang kabaong at sabay nila itong ibinaba sa loob ng hukay. Kitang-kita namin ang bawat galaw nila mula sa kabilang pampang. Hindi namin maintindihan ang nangyayari. Bakit sa gubat? Bakit hindi sa sementeryo? Bakit dalawang lalaki lang ang naroon? Nasaan ang pamilya? Nasaan ang pare? Kung totoong may ililibing, bakit parang wala man lang ibang kasama? Habang pinapanood namin sila, hindi kami nagsasalita. Pareho lang kami nakatitig sa ginagawa nila. Ilang sandali pa, narinig namin ang boses ni Mama na tinatawag ang pangalan namin mula sa bahay. Sandali kami napalingon ng kapatid ko at sumagot kami sa kanya. Pagkatapos ay dali-dali naming sinabi na may nakita kaming naglilibing sa gubat. Hindi siya naniwala. Akala niya ay nagbibiro lang kami o baka may mali lang kami nakita. Kaya hinawakan namin siya sa kamay at halos hilahin papunta sa pwesto kung saan kami nakatingin kanina. Mama, bilisan mo. Nandoon pa sila. Taka na. Pagdating namin sa harap ng bahay, tumingin ulit kami sa gubat. Laking gulat namin na wala na ang dalawang lalaki. Wala na rin ang kabaong. Mas lalo kami nagtaka nang mapansin naming wala ring hukay. Walang bakas ng bagong tambak na lupa. Walang tanda na may hinukay. Wala rin kahit anong palatandaan na ilang minuto lang nakalipas ay may dalawang taong naglilibing doon. Para bang walang nangyari. Hindi na rin kami nakapagsalita. Paulit-ulit naming sinasabi kay Mama na nakita talaga namin yun. Pareho kaming saksi. Pareho namin nakita ang dalawang lalaki. Pareho namin nakita ang kabaong. At pareho naming napanood kung paano nila ito ibinaba sa hukay. Pero dahil walang nakita si Mama, inakala niya nagkataon lang na mali ang pagkakaintindi namin sa nakita. Lumipas ang maraming taon, paminsan-minsan, napag-uusapan pa rin namin ng kapatid ko ang pangyayaring yun. At sa tuwing binabalikan namin ng alaala, pareho pa rin ang kwento namin.
Hindi nadadagdagan, hindi rin nababawasan. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa amin kung sino ang dalawang lalaking yun. Kung may totoong inilibing ba sila sa gitna ng gubat o may pagkakataon lang kami nasaksihan ang isang bagay na hindi dapat nakita pa ng mga buhay. Itong pangalawang pangyayari na ilalahat ko, Kuya Ken, ay totoo. Naranasan ito ng mama ko ilang taon na nakalipas at hanggang ngayon, hindi pa rin naman ito makalimutan. Galing noon sa trabaho ang mama ko. Gabi na makauwi siya, kaya mag-isa lang siya naglalakad pa uwi. May shortcut siyang dinadaanan dahil iyon ang pinakamabilis papunta sa bahay namin. Kaso ang problema, hindi lahat ng parte ng kalsada ay may ilaw. May mga poste na hindi na gumagana, kaya may ilang bahagi ng daan na halos puro dilim lang. Habang naglalakad si mama, napansin niyang may burol sa gilid ng kalsada. Napahinto pa nga siya sandali na makilala kung sino ang nakaburol. Yung kapitbahay namin. Siya yung lalaking nagtitinda ng street foods tuwing umaga. Minsan fishball, minsan kikiam at kwek-kwek. Kilala siya sa lugar namin dahil palangiti at mabait sa lahat. Kapag may batang walang pambili, binibigyan pa niya ng tig-isang piraso. Ang isang hindi mo talaga makakalimutan sa kanya. Napakalaki niyang tao, matangkad, malapad ang katawan, at kapag nakatayo siya sa pwesto niya, tatakpan niya ang buong kariton. Huminto sandali ang mama ko parang magdasal. Panginoon, pagpahingahin mo na po siya. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ng mama ko ang paglalakad. Nalagpasan niya ang burol at tumiko na siya sa kalsadang papunta sa amin. Mas madilim ang bahaging yun dahil puro bakanting lote ang magkabilang gilid. Wala rin gaanong bahay kaya bihira ang dumadaan. Maya-maya, nakatingnan niya ang parte ng kalsada na may ilaw na ulit. Doon niya unang napansin ang kakaiba. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niyang may malaking anino sa likod niya. Noong una, hindi niya ito pinansin. Inisip niya na baka may kasunod lang na tao. Normal lang naman yun, lalo na't gabi. Pero habang naglalakad siya, napansin niyang may naririnig din siyang mga yabag. Hindi naman sobrang lakas, sapat lang para maramdaman niyang may ibang taong nasa likuran niya. Hindi pa rin siya lumingon, mas pinili niyang magpatuloy sa paglalakad. Paglipas ng ilang segundo, napansin niyang hindi nawawala ang anino. Kahit dumaan siya sa susunod na ilaw ng poste, nandoon pa rin yun. Malaki. Halos doble ang laki kumpara sa anino niya. Doon na siya kinabahan. Unti-unti niyang binilisan ang lakad. Kasabay noon, mas bumilis din ang mga yabag na naririnig niya. Hindi pa rin siya lumilingon. Iniisip niyang baka kung sino lang talaga ang nasa likod niya. Pero habang bumibilis siya, parang bumibilis din kung anumang sumusunod. Muli siyang dumaan sa ilalim na isa pang ilaw. Sumulyap lang siya ng kaunti sa kalsada. Nandoon pa rin ang malaking anino. Parang nakadikit lang sa likuran niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo na siya. Mas mabilis, mas malakas. Halos hingalin na siya kakatakbo. Pero ang pinaka nagpakaba sa kanya, habang tumatakbo siya, mas lalo ring bumibilis ang mga yabag sa likod niya. At bawat madaanan niyang ilaw, kasunod pa rin niya ang malaking anino. Malapit na siya sa bahay namin noon. Kitang-kita na niya ang gate, pero nakalak pa. Kinabahan pa siya lalo. Hinampas niya ang gate habang sumisigaw. "Ma! Ma! Buksan mo! Bilis!" Paulit-ulit siyang kumakatok habang nanginginig na ang boses niya. Ilang segundo lang, lumabas ang lola ko. Pagkabukas ng lola ko ng gate, halos mapasubsob na sa loob ang mama ko sa pagmamadali. Agad siyang pumasok. Pagkasaka ng gate, saka lang siya lumingon palabas. Wala nang tao, wala nang yabag, at wala na ring anino. Nagdaka ang lola ko kung bakit ganoon ang itsura ng mama ko. Halos hindi na siya makapagsalita sa hingal. Nang kumalma siya ng kaunti, ikwinento niya ang buong nangyari.
Simula sa pagdaan niya sa bukol hanggang sa malaking aninong tila sumusunod sa kanya pa uwi. Tahimik lang na nakinig ang lola ko. Pagkatapos niya magsalita, sinabi ng lola ko ang isang bagay na lalong nagpatindig ng balahibo niya. Sabi nila, minsan daw may mga kaluluwang hindi agad nakakaalis. Baka ang nakasunod sa iyo kanina, yung kapitbahay natin namatay. Hindi na nagsalita ang mama ko. Ang mas nakakatakot para sa kanya, ang laki ng aninong nakita niyang sumusunod sa kanya ay kapareho ng laki ng kapitbahay naming nakabukol ng gabing yun. Hanggang ngayon, tuwing naaalala namin ang pangyayaring yun, hindi pa rin namin alam kung nagkataon lang ba ang lahat o talagang may isang kaluluwang sinamahan siyang malakad pauwi ng gabing yun. Kung bago ka lang sa channel namin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga katakutan na i-upload namin. At kung may naranasan ka rin katulad nito, sa paaralan, sa dorm, kahit saan, isumite mo sa amin. Baka ikaw na ang susunod na makwento namin dito. Sa parehong bahay rin kung saan nangyari ang mga una kong kwento. Noong mga panahong yun, buntis ang tita ko na si Tita Cathy. Ilang linggo pa lang ang dinadala niyang sanggol at maayos naman ang pagbubuntis niya. Wala namang naging komplikasyon, kaya normal ang lahat sa bahay. Hanggang sa may bagong lumipat sa tapat namin. Ayon sa mga kapitbahay, pinsan daw sila ng pamilya sa tapat. Galing pa raw ng probinsya at pansamantala lang daw titira roon. Noong una, wala naman kaming masyadong pakialam. Pero habang tumatagal, napapansin ng mga tao sa bahay namin na parang may kakaiba sa babae. Halos araw-araw kasi siyang nasa labas at ang mas nakakagulat, lagi siyang nakatapat sa bahay namin. Hindi naman siya nakikipag-usap sa kahit sino. Hindi rin siya nakikitambay sa ibang kapitbahay. Basta nakatayo lang, minsan nakaupo, minsan nakasandal sa pader. Pero ang tingin niya, palaging sa bahay namin. Nung una, inisip lang nila na baka nagmamasid lang dahil bagong lipat. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalo pang naging kakaiba ang mga ginagawa niya. May pagkakataon daw na nakatayo lang siya sa tapat ng screen door namin. Hindi siya kumakatok, hindi rin nagsasalita. Nakayuko lang siya habang parang inaamoy ang loob ng bahay namin. Parang may hinahanap. Kapag mapapansin niyang may nakatingin sa kanya mula sa loob, saka lang siya dahan-dahang aalis. Pero kinabukasan, nandoon na naman siya. May isa pang bagay na napansin ng mga tita ko. Tuwing lalabas si Tita Cathy para magdilig ng halaman o umupo sa harap ng bahay, lumalabas din ang babae. Hindi naman siya lumalapit, hindi rin nagsasalita, nakatingin lang, minsan nakatayo. Minsan nakaupo sa tapat, pero hindi nawawala ang tingin niya sa buntis kong tita. Paulit-ulit itong nangyari hanggang sa isang hapon. Dalawa lang ang naiwan sa bahay, si Tita Cathy na buntis at si Tita Mila. Habang nanonood ng TV si Tita Cathy sa sala, inihimas lang niya ang tiyan niya habang nagpapahinga. Si Tita Mila naman may kinukuha sa kusina. Pagbalik niya sa sala, may napansin siya sa bintana. Nakatayo roon ang babae. Halos nakadikit na ang mukha sa salamin. Diretso ang tingin kay Tita Cathy. Hindi man lang kumukurap. Parang pinagmamasdan lang ang bawat galaw niya. Doon na napuno si Tita Mila. Mabilis siyang pumunta sa kusina. Kumuha siya ng itak. Paglabas niya ng bahay, dire-diretso niyang sinugod ang babae. Habang tumatakbo papunta rito, sumisigaw si Tita Mila. "Aswang ka no! Aswang ka!" Nagulat ang babae. Bigla itong napaatras bago tuluyang tumakbo pabalik sa bahay sa tapat. Narinig ng mga kamag-anak nito ang sigawan kaya nagsilabasan sila. Tinanong nila kung ano ang nangyari. Galit na galit si Tita Mila habang itinuturo nito ang babae. Sinabi niyang ilang araw na nitong pinagmamasdan ang buntis naming tita. Lagi itong nasa harap ng bahay. Lumalabas kapag lumalabas ang buntis naming tita. At nahuli pa niyang nakasilip mismo sa bintana. Paulit-ulit namang sumagot ang babae.
Hindi po. Hindi po. Hindi po. Wala ko siyang ginagawang masama. Pero kahit anong paliwanag niya, hindi na naniwala ang mga tita ko. Kinabukasan, wala na ang babae. Nag-impake raw ito ng madaling araw at umalis. Hindi na rin siya nakita pa ng kahit sino sa barangay. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung bakit yan noon ay kinikilos niya. Nagkataon lang ba o may iba talaga siyang pakay sa buntis kong tita? Hindi na rin namin nalaman ang sagot. Ang masasabi ko lang, Kuya Ken, yung bahay na yun, napakarami pang naging karanasan ng pamilya namin pagdating sa mga kababalaghan. At kahit nakakatakot silang balikan, sila rin ang naging bahagi ng mga kwentong bumuo sa pagkabata ko.